Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat dito sa ating munting channel, Munting Tinig TV. Kamusta kayo? Ayan, sa mga bago pa lang, don't forget to like, don't forget to share, don't forget to comment and subscribe. Then i-hit nyo rin po ang notification bell para every time na mag-live stream ako at mag-upload na mga political videos ay masusundan po ninyo ako. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon, ako'y nagtataka lamang dahil po sa bakit hindi makontento itong mga kabilang kampo, yung mga dilawan na kung saan ay nahaluan ng ideolohiya at prinsipyo ng mga DDS, no? Kasi sila ngayon yung putak ng putak laban sa gobyerno at sila ngayon pong parang pinapamukha nila ang kanilang mga sarili na mga hero. Alam nila kung ano po yung mga attack nila sa gobyerno na kung tutuusin ay nung panahon ng kanilang administrasyon ng kanilang puon na si Digong na sobrang panggulo na ngayon at medyo nag-uuliani na yung mga statement, nananakot pa sa Kongreso, nananakot pa sa kung sino po ang sisita sa kanila, no? Bakit hindi sila makontento? Ano pa bang kulang sa Marcos administration? No? Sa kanila naman, binigyan naman sila ng pagkakataong mamuno. Okay? Bakit nagtatanong yung iba? Bakit grabe yung pagtatanggol natin sa gobyerno? Kasi wala nang ibang aasahan kundi tayo na magkakaisa para nang sa ganon ay labanan natin itong mga false accusation, yung mga ideas political ng mga may personal political vested interest. Mga kababayan, may talino kayo, may tapang kayo, may paninindigan kayo, may pinag-aralan kayo, you know already how to observe, okay? You became vigilant. So, dapat alam ninyo kung anong klase ngayon ng mga politiko ang kalaban ng Marcos administration. Ano ang piliin ninyo mga kababayan, taong bayan? Piliin ninyong sirain nitong mga gustong umagaw sa kapangyarihan, no, ang ating gobyerno ngayon na kung saan ay tinatamasa natin ang peace and order, ang pag-unlad ng ekonomiya. Oo, kulang pa pero at least nasisimula ng baguhin ang anyo ng ating ekonomiya. Nagiging maganda na ang relasyon natin sa international community. So ano pa nga hanapin ninyo? Tulad nito, mga Duterte Dehal supporters. Ano ba yung ipinaglalaban ninyo? Totoo bang ipinaglalaban ninyo ang bayan? O ipinaglalaban ninyo yung baluktot na prinsipyo na ipinasok sa inyo during the time of Duterte administration? Kung kami naliwanagan kami, naramdaman namin na ibang-iba ang Duterte administration sa Marcos administration. Bakit hindi nyo magawang suportahan ngayon ang mga polisiya, political, fiscal policy, foreign policy ng Marcos administration? Dahil noon pa ay mga anti-Marcos na kayo. Sana kung talagang mahal ninyo ang bayan, huwag ninyong sirain ang gobyerno na kung saan ay ginagawa po ng pamunuan na maiayos at kahit papano maiahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Ano pa ba ang kulang? No? Kasi sa totoo lang, lahat ng polisiya ng gobyerno na to, hindi perpekto. Pero dapat maramdaman natin, bukas yung ating puso na there is no perfect government but we can have an excellent government as long as we Filipino people become united to support our government. The leadership of PBBM needs Filipino people. Okay? Hindi po dapat tayo magkakawatak-watak. May mga prinsipyo politikal na pwede nating paniwalaan sa mga anti-government ngayon, pero yung sobra-sobra na pag-atake, lahat na lang ibinibintang, lahat na lang magmamanipulate, lahat na lang nag-i-insinuate ng taong bayan. So kung patuloy ito na mangyayari, kontra kayo ng kontra, akusa kayo ng akusa, sabihin ninyo na ang Vice President, ang mga Duterte ay pinopolitika, kayo lang naman po ang nagsasabi niyan. Sana magbalik kayo sa panahon na kung paano ninyo sinuportahan ang Marcos administration at paano kayo pinagkatiwalaan ng mga Marcos. Lumapit kayo sa kanila. Hindi ang mga Marcos ang lumapit sa inyo. Tandaan nyo po yan. Because the Marcos can stand alone in politics. Lahat ng mga
lumalapit sa mga Marcos, may mga personal vested interest yan. Pero binaliwala po ng mga Marcos yan. May patraidor ka man o may pakampi ka man, hindi po yan pinapansin ng mga Marcos, lalong-lalo na ni PBBM. Binibigyan pa rin kayo ng benefit of the doubt. So sino ngayon, mga taong bayan, ang sumisira sa tahimik na buhay ng mga Pilipino? Sino ngayon ang sumisira sa tahimik na sambayanang Pilipino? Walang iba kundi ang mga supporter ng mga Duterte administration. Kahit si GBRC ito nga eh. Okay? Okay? Nagsasabi na mayroong mga bayaran na mga DDS vlogger. Nag-attend ng mga seminar kung ano-ano pa. At klaro-klaro naman yan. No? So, yan ang hindi maganda. Pangalawa, no? Batikos kayo ng batikos sa mga gabinete ng Marcos administration. Katulad niyan, sinasabi ni General Parlade na mayroong drug lord na membro ng gabinete ng ating mahal na PBBM. Bakit hindi nyo kasuhan? Sinasabi ni Kibuloy, mag-ingat o ang mga tagapamahalaan versus abuse of power. Sino nang aabuso ng power? Yung sinasabi ninyong si Department of Justice Secretary Rimulya ay nag-aabuso ng kapangyarihan nila. Eh bakit hindi ninyo kasuhan? Bakit hindi kayo mag-appeal sa Pangulo? Natanggalin or whatsoever? Kung totoong may drug lord sa gabinete, sa sekretary ni PBBM, bakit hindi kayo makipagtulungan sa NBI? Bakit hindi kayo makipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency? Kung mayroong palang drug lord dyan, nasaan po ang ebidensya ninyo? Kasuhan ninyo kasi pwede naman kayo, may mga pera naman kayo. Tapos ngayon mag-aakusa kayo or paalala kayo sa mga tao na taong pamahalaan versus abuse of power. Sa panahon ng Duterte administration, grabe po, no? At masabi ko lang ibahin niyo yung comment ko about sa ABS-CBN. Oo, nagkamali ang ABS-CBN. But tingnan mo, nag-umpisa dyan ay yung personal na laban ni Duterte. Hanggang sa nabuksan itong usapin na hindi sila nagbabayad. Now ngayon, media, so why not pinakomply nyo? Oo, bias ang ABS-CBN. So laban po ni Duterte yon at saka ng ABS-CBN. Ginamit ang kamera para gipitin. Pero ngayon, anong nangyari? ABS-CBN nakapag-stand pa rin. So yan ang ibig kong sabihin na panahon ng Duterte administration, sinusuppress nila yung kanilang mga tinatawag na critic. Maraming napakulong. So sinong nag-aabuso ngayon sa kapangyarihan? Dito sa Marcos administration, ang daming critic. May pinakulong ba? Ang SMNI, pinasara ba? Okay? Oo, nagbabayad ng tax ang SMNI, given, for example. But remember, dapat separation of state. Media ginagamit upang sirain ang gobyerno. Bakit nasasabi natin yon ng mga ordinaryong tao? Dahil yung mga residence guests dyan sa SMNI, wala silang ibang ginawa kundi ang magpuna ng pagpuna laban di umano sa gobyerno, pero pinagsasabong ang mga taong gobyerno. Katulad yan sa SMNI, yung mga kadre, salita sila ng salita laban sa kanilang mga kasamahan. Membro ng kanilang mga operatiba noong unang panahon bago sila bumalik sa gobyerno. So, as a matter of principle, may principle ba yon? Wala, dahil jealous ang kanila. Kasi kahit itong mga kamatayan black na to o makabayan black na to, kahit paano tayo manggagalaiti ng galit sa kanila, makakaganti ang taong bayan kapag hindi po sila inalal. Paano hinalal sila Nanalo sila. Alam nga naman pagsabungin natin yan sa Kongreso, opposition at saka administration, minority and majority. Alangan pagsabungin natin hanggang sa magpatayan, hanggang papatayin sila ng Estado. Hindi naman pwede yun. Yan ay isa po sa mga abuse of power. Kapag walang due process, katulad ng ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte, ang mga pulis na sangkot di umano sa droga ay pagpapatayin at hindi nalilitisin dahil salot sa lipunan. So yung mga maliliit na mga users, drug users or pushers, pagpapatay na lang through extrajudicial killing. So hindi na po kailangan mag-appear pa sa korte. Tapos ganon ang mangyayari, ito-tolerate ang mga kapulisan, aarborin ang mga kapulisan, ipapardon kapag halimbawa napatunayang may kasalanan sila dahil po sa extrajudicial killing, dahil po sa war on drugs.
Hindi po ba yung abuse of power noon? So ito mga kaibigan, ang masasabi ko lang sa mga DDS, bakit po ganyan ang galit ninyo sa Marcos administration? Bakit ganun ang galit ninyo sa kaalyado ng ating mahal na Pangulo? Okay, bakit ganun ang panggagalaiti ninyo, ang inis ninyo, ang galit ninyo, at pamimersonal ninyo sa House Speaker na kaalyado ng Pangulo? Dahil lamang sa sinasabi niyong inapi si Sara Duterte. Sinisingle out si Sara Duterte. Kaya mga kababayan na mga nanonood dito sa aking channel, itong channel na ito ay isa sa mga venue para ipalabas ninyo ang sentimiento ninyo laban sa mga kumakalaban sa gobyerno, nagbibigay di umano ng mga solusyon sa problema sa gobyerno, pero ang totoo ay hindi po naman po in the spirit of nationalism and patriotism, kundi because they wanted to destroy the credibility of their possible political opponent for the next 2028 presidential election. So yan ang akin. About sa ICC, wala mang problema sana yan eh. With or without jurisdiction, kung naniniwala tayo sa demokrasyang bansa, bakit hindi tayo mag-invite? Bakit hindi naman po pa sa isalim yan? Ibig sabihin, ang ipresensya ng ICC sa ating bansa sa pamamagitan ng investigasyon sa kung ano ang nangyayari noong nakaraang administrasyon batay sa reklamo doon sa extrajudicial killing and crime against humanity, anong kinakatakot ninyo? Kung talagang nasa demokrasya tayo, dapat kayo mga DDS, dapat ang maghikayat sa gobyernong Marcos na papasukin ang ICC. Kahit pa yung puon po ninyo ang nakasandal doon ang nireklamo. In order to the defendant, defend himself. Like for example, si Rodrigo Roa Duterte, si Sara Duterte, si Mato de la Rosa, may pagkakataon ng sagutin ang lahat ng mga paratang laban sa kanila at patunayan nila ang kanilang pagiging inosente sa mga inaakusa sa kanila na crime against humanity. So dapat kung matino kayo ng mga supporter ng mga Duterte, kayo dapat po ang mga lampag sa gobyerno na papasukin na ang ICC dahil para matapos na itong usapin na to. Yan ang punto ng resolusyon. So tapos ngayon sasabihin ninyong nasa likod ng resolusyon ay si House Speaker Martin Romualdez, na kaalyado ng ating mahal na Pangulo. At pinoproject po ninyo na nasa likod po niyan ay si House Speaker. Sa likod ng resolusyon, ang House Speaker. Sa likod ng impeachment kay Sara, na usapin ang House Speaker. Saan pa pumunta ang mga utak at mga puso ninyo? Okay? Sa kasagsagan ng impeachment na issue, sa kasagsagan ng ICC na issue, tingnan ninyo mga kaibigan, pinagkatiwalaan pa si Sara Duterte bilang magiging caretaker ng ating bansa. Nakita niyo ba yon? Nalaman niyo ba yon? O talagang nagbulag-bulagan kayo at nagmamanhid-madhidan kayo na hindi niyo nararamdaman? Sinasabi ko nga sa inyo, putak kayo ng putak. Tulad ni Harry Roque, putak ng putak. Paano nagiging wala na jurisdiction ang ICC? Dahil lamang po sa na-late di umano, tumulog sa kangkungan. Bakit? Putak ng putak kayo. Let the ICC investigate, and then, kung nakita ninyo na walang jurisdiction at nag-violate ang ICC at nag-abuso ang ICC ng kanilang power, bakit hindi nyo din respakan ang ICC? Kung halimbawa, gagawa-gawa lang ng mga ebidensya itong International Criminal Court, prosecutor, di ba dapat pagkakataon niya na po yan? Papasukin nyo ang ICC, kayo po dapat mga DDS ang magmalampag sa gobyerno na papasukin ang ICC. Pero kayo ngayon ay todo batikos sa di umanong posibilidad na pagbabalik ng ating bansa sa International Criminal Court. You are making your, what we call this, because of your hallucination, halos ilibing na ninyo ng buhay ang mga taga-gobyerno. Tapos, ngayon, nagiging bobo pa ang mga senador na mag-interpret with regards sa usapin ng ICC na papasakop tayo sa mga dayuhan. Hindi ibig sabihin na iimbestigahan o papasukin ang ICC dito, hayaan na natin ang ating sarili na sakupin ng mga dayuhan. This is not war. This is just a matter of proper accommodation sa kung sino mang international community, legal expert na papasok sa ating bansa because we are bounded. We are under the international relationship. At ang ICC ay
ang mga bansa doon ay mga kaalyado din natin. Ha? So yan ang sinasabi ko, gamitin nyo utak nyo para hindi kayo gamitin nyo pala yung puso nyo para hindi kayo magiging bobo. Oh. Pero sa inyo, ginamit nyo ang puso nyo, pero bakit kayo nagiging bobo? Dahil ang taas ng tingin ninyo sa mga sarili ninyo. Ipinagmamalaki pa ninyo na si Harry Roque ay isa sa mga accredited na lawyer na kaisa-isa. Kaisa-isa lang tapos hindi niya kayang sabihin na, okay, sige, ICC, pasok na kayo. Kasi kung si Roque walang kinakampihan, walang tinatago ang kanyang puon, siya pa dapat bilang accredited na lawyer ng International Criminal Court dito sa Pilipinas, na kaisa-isahan lang daw di umano, na wala namang nagko-contest, okay, sige, good, ikaw kaisa-isahan. Dapat si Roque pa nga mismo ang mahikayat sa ating gobyerno na papasukin na ang ICC dahil alam niya na wala pong mapapatunayan na may mali di umano ang Duterte administration sa pag-implement ng war on drugs. Walang extrajudicial killing, walang namatay na libo-libo. So patunayan nyo yan. No? Hindi pa nakapagdesisyon ng gobyerno, babatikusin ninyo yung gobyerno. Mag-speculate kayo, mag-assume kayo na papasukin ng gobyerno at magdesisyon ang ating mahal na Pangulo tapos hindi pa niya nagawa, minamasama na ninyo. Ang dami na ninyong satsat, ang dami na ninyong kuda, ang dami na ninyong ungol, ang dami na ninyong tahol. Okay, sobra pa kayo sa mga asong galisin. Yung asong galisin niya, kaya ko pang alagaan, pero kayo parang hindi na. So yan ang sinasabi ko sa mga against sa ICC and sa mga sinasabi ninyong abuser of power. Pangalanan ninyo kung sino ang tarantado na miyembro ng Duterte at ng PBBM administration. Mga lampag kayo. Magmarcha kayo, pailan nyo ng kaso sa PDEA kung mayroong drug lord, mayroon ba kayong mga ebidensya? Kasi hindi po sigurado itutolerate ng ating mahal na Pangulo yan. Kasi kung halimbawa may gabinete ang ating mahal na Pangulo na ang negosyo ay drugs, ipapaalam ba niya yan sa Pangulo? Ngayon, kapag nalaman po ng Pangulo yan, itutolerate ba ng ating Pangulong Marcos yan? Kasi pati si Sara Duterte madadamay din. O, diba? Kaya gamitin ninyo ng totoo yung mga puso at mga utak ninyo. Okay? So, dapat, huwag kayong magawa ng kwento at huwag kayong magpakalat ng mga impormasyon at mangumbinsi kayo sa tao na mali itong mga desisyon ng Pangulo na pag-aralan. Pag-aralan pa lang, kumuda na kayo, pumutak na kayo, tumahol na kayo, umalulong na kayo. Sumigaw na kayo nang wala naman sa lugar. Pag-aaralan pa lang, tapos mamasamain na ninyo. Okay? Posibleng pagbabalik, sabihin ninyo, betrayal, ultimate betrayal sa unit team. Dahil hindi nyo masabing betrayal of public trust, sakaling babalik po ang ating bansa sa ICC. Kasi kapag umalis ka, wala namang provision sa ICC na hindi ka na makabalik. Umalis ang Duterte administration, malay nyo kung halimbawa papasok ang Pilipinas sa ICC just to honor the international law or order. Mali ba yun? Nung pumasok tayo sa ICC, wala namang nagbatikos noon. Ngayong posibilidad na pag-aralan pa lang ang pagbabalik, babatikos na kayo. Bakit ngayon sasabihin ninyo na dahil sa pagbabatikos ni Digong, ibinabato na ngayon si Digong ng ICC? Noon pa binabato na siya ng International Criminal Court issue dahil sa kanya di umanong crime against humanity based on the interpretation of what they call this complainant. Okay? So mga kababayan, hanggang lang muna. DDS, ang tanong ko sa inyo, ano ang nangyari sa inyo? Bakit ganun na kayo ngayon na grupo? Duterte diehard supporters. Okay? Kung si Sara nga ginagalang ang pasya ng Pangulo. Pero tingnan mo, ginagalang din ng Pangulo ang pasyang paninindigan niya na hindi po dapat makialam ang ICC. So dapat kayo ganun din. Idaan ninyo dapat sa tamang pagpapaliwanag. Hindi na pasukan ninyo ng laso ng utak ng mga Pilipino at mamasamain ninyo ang Marcos administration sa issue na ang dating administrasyon ay apektado. Kasi kung hindi po ginawa ng Duterte administration na pag-abuso ng kanyang kapangyarihan at the same time pagpapatupad ng war on drugs, wala tayo sa extrajudicial killing. At kung walang reklamong may Davao Death Squad, wala tayo sa extrajudicial killing.
kung walang reklamo sa pagpatay sa mga inosente na hindi napapatunayan na sila ay nagbibenta o gumagamit ng droga dahil lamang sa turo-turo, kinabukasan, tinukhang sila gabi, kinabukasan namatay dahil pinapatay sila ng kasamahan nila. So nasaan po ang hustisya doon? So magbunyi pa ba ang gobyerno kapag halimbawa yung isang adik, ituro yung isang adik? Okay? Then yung nagturo, papatayin ng tinuro niya. Ilunahan niya, hindi pa nakasuko sa gobyerno dahil sa inyong programa sa tukhang. So tingnan nyo guys, ang dami-daming mga reklamo sa panahon ng Duterte administration. Abuse of power by just simply liquidating their what they call this enemy. Okay, their critic, patatahimikin sa pamamagitan ng pagpapasara, pagbibigay ng tinatawag na kaso sa mga media. Kung halimbawa hindi nakabayad ng tax, di ba bigyan ninyo ng requirements? Bigyan niyo ng requirements. Kung hindi nakabayad ng ilang bilyon, for example, ang ABS-CBN, why not give an offer? Na okay, sige, we will give you the franchise, but you need to, what they call this, settle your obligation. Pero anong ginawa? Hindi binigyan ng franchise because sa issue ng bias at saka issue ng hindi pagbayad ng tax. O bakit hindi kayo mag-compromise? At hindi po yun pagtutolerate. Yan po ay pagbibigay ng tinatawag na posibilidad na pwede naman pong i-reconsider. Ngayon, okay, given, hindi nabalik ang ABS-CBN. Pero anong nangyari? Andyan pa rin, no? Mas lalong lumakas ang kanilang kita. Oh. Diba? So kasi kung totoo kayo, hindi nyo binigyan ng franchise, pagkatapos naka-operate naman din. Oh. Diba? Mas lalo pang tumaas ang kanilang revenue. Wala silang franchise, wala silang frequency, pero mas lawak pa rin ang kanilang naaabot. Oh, yan ang mga sinasabi ko, mga DDS na may mga halong dilawan na walang kwenta. Maliban lang sila sa dilawan at sa mga DDS na mga may kwenta. So yun lang yung akin. DDS, ano pa ba ang kulang? Bakit hindi kayo kontento? Bakit nag-iingay kayo? Nakakasira po yan sa imahe ng ating bansa. Ang Pangulo, grabe po ang pagpapaliwanag sa mga investors, sa international leaders, government and business world, na okay, pasok kayo sa Pilipinas, ganito ang ma-offer namin, pero sinisira ninyo na mga oposisyon na wala sa lugar. Bakit hindi kayo makipagtulungan sa gobyerno? Bakit hindi nyo hintayin na bigyan kayo ng tiwala ng taong bayan? Maupo kayo dyan at gusto nyong iupo ay panilawalaan ng taong bayan. Bakit puro kayo reklamo at paninira at pamumulitika? Maaga pa lang. So yan lang yung sa akin. Ang tanong ko mga kababayan, bakit naging ganyan ang mga DDS? Bakit nagiging ganyan ang ibang mga dilawan? Sumanib na sa mga DDS at ang masaklap pa nito na overpower na ng DDS ang mga dilawan. Kung ang mga dilawan ay lutang, yung mga dilawan ng mga masasama ay lutang na lutang, itong Rodrigo Roa Duterte Camp naman, mga DDS naman na ito, mga abno na abno. Sila ang mga sumisira. Kayo ngayon ang bagong anay sa lipunan. Imbis na i-appreciate ninyo ang mga magagandang nangyayari sa ating bansa, hinayaan nyo ang sarili nyong lamunin kayo ng inggit, ng galit, ng inis na wala namang dahilan na mas lalo lang ninyong pinapahiya ang inyong mga sarili. Ha? Lahat na lang nag-i-speculate kayo. Walang mali sa paggamit ng principles of probability and assumption and speculation in general. Pero ito sobra-sobra na to eh. Ha? Nangaaway kayo ng kaalyado ng gobyerno. Samantalang ang gobyerno, pinoprotektahan yung mga puon ninyo. Sara Duterte. Diba? Rodrigo Roa Duterte. Ginagalang pa ni Senator Amy. Tumindig pa si Senator Amy sa inyo, sa mga puon ninyo. Pero binababoy ninyo si Senator Amy. Kayo na mga DDS vlogger. Ha? Tingnan ninyo. Matino ang utak ni Senator Amy, nakipagkaibigan si Senator Amy sa inyo bilang isang Marcos, tapos ngayon, meron pong mga anti-Marcos, meron pang mga anti-Amy dyan sa kampo ninyo. So, ito talaga mga taong bayan, ang DDS talaga ay ang mga napakawalang kwentang mga supporter ng politiko. Kasi kahit alam nilang mali na,
Alam nilang mali na, alam nilang chismis na, pinapaliwaan pa nila. Isipin mo, naniwala sila sa mga vlogger na mga nagsasyabo, okay, ang Pangulo, may mga gabinete, bla bla bla. Naniniwala sila sa mga nakikritik sa mga Marcos at sa gobyerno ngayon. Kaya naging bulag sila sa katotohanan na umaangat na ang ekonomiya ng ating bansa. Andyan pa rin sila sa mga presyo. Because the DDS ay walang matinong pag-iisip. Gumaya kayo sa utak ni Rodrigo Roa Duterte na mapaglaro ang kanyang utak. Madumi maglaro sa politika si Digong. Tingnan mo si Sara Duterte, gumagaya din sa kanyang ama. Tahimik siya, pero siya ang nauna sa isyu ng tambaluslos. Kung talagang iano man talaga natin, kayo talaga. Si Speaker Martin Romualdez, bakit wala bang karapatan yan na magpalakas ng kanyang kapangyarihan? Ngayon nakita na ninyo kung gaano ka makapangyarihan ang speaker. Kaya nanggagalaiti kayo. Ginalit ninyo Binigyan nyo ng pagkakataon na palakasin lalo ng Kamara ang kanilang power. Na you cannot intimidate the Congress. Akala nyo madala nyo sa mura-mura ng puon ninyo? Hindi. Kaya mga Duterte Rehard supporters na mga maaari pang maliwanagan, tanungin po ninyo ang sarili ninyo, anong klaseng leader ang hanapin nyo? Yung leader na ipropromote sa SMNI na puro patayan, puro putang ina, puro mura ang lumalabas sa mga bunganga, pinapalakpakan pa ng pastor na only bigat lansan? Di only bigat lansan. Na may karapatan pa di umano na magsabi na magpaalala sa mga government officials, sa mga tagapamahalaan versus abuse of power? Wow naman! Sino ang nang-aabuso ng kapangyarihan ngayon? Bakit hindi niyo masabi? Kayo nga dyan, tingnan nyo, ang lahat ng mga rebelde dyan na nagsusurrender sa SMNI. Pagkatapos babatikusin yung gobyerno. O kayo na mga rebelde dyan sa SMNI, bakit hindi kayo maglatag ng kung ano-anong mga programang gusto ninyong gawin ng gobyerno para kapakinggan kayo? Hindi na batikos kayo ng batikos at pang-aawayin ninyo ang mga dati ninyong kasama dahil naungusan kayo. Dahil sila ay pinagkatiwalaan ng mga grupo ninyo, samantalang kayo hindi. Para katulad ng pareho lang naman kayong mga rebelde. Dati, bumalik kayo sa tinatawag na sabakan ng gobyerno. Tapos gagamitin ninyo ang mga mahihirap, gamitin ninyo ang taong bayan sa pakikibaka ninyo, sa nation building ninyo, pero hindi naman po totoo yung nation building Binibuild lang ninyo ang inyong sariling politikal, kulang na lang kayo yung tatakbo bilang kung ano-ano dyan. Kaya hindi ako magtaka na yung pastor ninyo ay tatakbo. Kasi tatakbo din si Digong kapag pakialaman si Sara Duterte. Nananakot kayo? Takutin yung kongreso tapos ngayon nangangawa-ngawa lamang kayo? Wala pang ang ginawa yung kongreso sa inyo, Resolution pa lang ng ICC. Putak na kayo. Bakit? Nanginginig na kayo? Okay? Maraming salamat. Have a nice day and God bless. DDS, please, may time pa para magbago yung takbo ng utak ninyo. Suportahan nyo ang gobyerno. Tulungan natin ang gobyerno. Tulungan natin ang Pangulo. Tulungan natin ang mga matitinong opisyal ng gobyerno. At yung mga hindi matitino, wag lang kayo puro akusasyon. Kasuhan ninyo. Kasi kami, wala kaming wala kaming kakayahan, wala kaming makinarya, wala kaming pagkakataon na magamit upang kasuhan ito mga sinasabi ninyo. Kahit sa Marcos administration pa, kung nakita ninyo na abusado ito, wag na kayo magpatumpik-tumpik, hindi na akusahan ninyo, gin-trial by publicity ninyo yung tao. Diyan kayo sanay, madumi po na laro yung trial by publicity. Oo, kinukol ninyo yung attention. Pero, yung sinasabi ninyo na, okay, sige, mayroong drug lord sa gabinete ni PBBM, mali po yun. General Parladi, mali po yun. Nagiging chismoso ka doon. Sana ayusin mo. Filean nyo ng kaso. General ka, mayroon kang mga tinatawag na koneksyon sa PDEA, sa Philippine National Police, sa NBI. Why not file a case and then present it to the Office of the President? Or sa PDEA lang. Para at least matulungan nyo si PBBM na matanggal ito sa pwesto yung sinasabi ninyong drug lord.
Okay? Hindi na mag-aligar kayo, allegation, accusations, without evidence. Hindi naman po pwedeng magamit yung accusation ninyo sa media. That it will not become an exhibit kasi unang-una, dapat exhibit na ninyo yan, yung mga nalalaman ninyo. Build up a case. Kayo talaga, oo, parang wala kayong legal foundation. No? So, gayon lang. Kung galit kayo na inakusahan kayong pro-China, mga DDS, galit kayo na inaakusahan ng mga puon ninyo na pro-China. Kasi wala silang paninindigan, okay, in favor sa Pilipinas. Puro na lang China, hindi tayo kaya, hindi natin kaya yung China, bla bla bla, bla bla bla. No? So, mga DDS, may panahon pa kayo na magmuni-muni, mag-contemplate, mag-reflect. Huwag niyong awayin palagi yung gobyerno kasi nagiging sobra pa kayo sa mga dilawan. Oo, parang may mga hinanakit kayo ba? Ano man? Nasaktan kayo, hindi kayo napansin ng Marcos administration dahil hindi kayo magaling. Dapat yung tanggapin yun. Kasi naamoy ang mga langsa ninyo. Okay? At kahit na ano pang sinasabi ninyo na laban sa gobyerno, laban kay Speaker Martin, babackfire po yan sa inyo. Dahil yung mga sinasabi nyo ay dapat po sa inyo po yun ninyo yan sa sarili nyo sabihin. Yung abuse of power, yung may mga drug lord. Sa Duterte administration nga, ilang general ang sangkot doon, ginitrix niya pa, wala nga naparusahan kahit na isa. Tapos ngayon, si General Parlade ngayon magsasabi mayroong membro sa gabinete ni PBBM, sa sekretary ni PBBM na drug lord. Sino? Akusahan mo. Pero may ebidensya ka. Filean mo ng kaso. Manawagan ka sa PDEA. Alangan naman aamin yung drug lord na yun kung mayroon man. Di ba hindi? Kung mayroon kayong ebidensya, why not present it to the court? Or give it to the proper authorities para mag-conduct ng tinatawag na bypass operation and at the same time, investigation. Hindi na kung ano-ano na lang sasabihin ninyo, nakipagsabwatan sa mga makakaliwa, bla 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 bla. Nagkaroon ng amnesty kasi nakikipagsabwatan na. Hindi ko din ba naman kahit mga bobo, mga DDS, may provision po sa executive order ng Pangulo na pinirmahan kung ano lang po ang saklaw ng tinatawag na amnesty program. Yung mga nasa SMNI dyan, ano pang gagawin ninyo? Nag-apply ba kayo ng amnesty? Saan? Sa gobyerno ba o kay Kibuloy kayo nag-apply ng amnesty? So hanggang sa muli, DDS huwag niyong hintayin na mapikon kayo sa mga sarili ninyo. Bye.